Ready ka na? Tumango naman ako kay Killian at sumakay na sa kotse niya. Papunta kami ngayon sa kasal ni Trina at Ashton. Halos lahat ay excited na sa magaganap. First time ko makakita ng live na kasal. Naku, excited na ako. Tili ko sa kotse niya. Natawa naman siya at pinagpatuloy na ang pagdadrive. Pagdating sa dressing, agad na kami naghiwalay at nakisama na sa ibang bridesmaid. Makalipas ang ilang oras sa pag-aayos, ay ready na kaming lahat. Huli nang inayusan si Trin dahil siya ang pinakadapat maganda sa lahat. Naging close ko na rin agad ang mga kaibigan niya dahil ang daldal nila. Sa kanila ko rin nalaman ang nakaraan ng dalawa, kaya naman sobrang nasyak ako dahil sa successful nilang buhay. Ay hindi mo mapagkakaila na may masalimuot pala silang nakaraan. Pagdating sa simbahan, nagready na ang lahat para sa seremonya. Naiyak naman ako sa vows nila sa isa't isa at paghingi nila ng tawad sa isa't isa matapos ang lahat ng nangyari. Makalipas ang 2 araw ay balik na ulit ang lahat sa dating gawi. Naging usap-usapan na rin kami ni Killian dahil sa madalas kaming nahuhuling magkasama. Nasimulan na din ang pag-iimbestiga nila Killian sa pagbagsak ng aming kumpanya. Umuwi naman si Cassie sa Amerika dahil na ospital daw si Sir Pancho. Nalaman ko din kay Killian na may cancer si Sir Pancho. Kaya mahina na raw ito at hindi na madalas nalabas sa mansyon. Let's have a lunch at the nearby restaurant, Tris. Saan ni Killian na nakatayo sa harap ko at nakakurusang braso. Tumungo naman ako at pinatay ang laptop. Tinulungan niya naman ako na mag-ayos ng gamit at umalis na. Napatigil naman kami sa papuntang parking nang biglang may tumawag sa kanya. Sinagot naman niya ito at nagpatuloy. Tinanong ko naman siya kung sino yon at baka importante. Sinagot naman niya ako at ang sabi niya ay makakasama daw namin kumain. Natahimik na lang ako at tumingin sa kalsada. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin kami. Inalalayan niya naman akong bumaba at pumasok na sa restaurant. Nagulat naman ako nang makitang nainom ng tubig ang investigador na sinasabi niya sa pinareserve niyang lamesa. Good afternoon, Killian. Let's start. The time is running. Tumango naman si Killian at naupo na rin matapos niya akong ipagtulak ng upuan. So ayon sa mga tauhan ko, nalaman namin na si Cassie Tibera ang may pakana ng lahat. Included din ang tatay niya sa kaso dahil ito ang nagpakana ng pagbagsak ng kumpanya niyo, Miss Mendoza. Siya din ang dahilan bakit naaksidente si Sir Mendoza. Napag-alaman din namin na siya din ang dahilan bakit nalugi ang tita mo. Ramdam ko ang halo-halong emosyon na namamayani ngayon sa akin. Hinawakan naman ni Killian ang kamay ko para kumalma. Tinakot niya ang lahat ng mga shareholders niyo kaya sila nagsialisan. Isa na doon ang mga Miller na hindi nila nahuling tumutulong sa iyo, Iha. Ibig sabihin po, pwede naming maibangon ng kumpanya. Tumango naman siya at may pinakita mga papeles. Pinasa ko naman ito at ito ang mga contract na bigla na lang nawala sa kumpanya. Ito sana ang gagamitin nila mama sa mga shareholders namin na iniwan kami. Kaso nawala ito na parang bula. Maghahanap pa kami ng ibang pruweba. Sa ngayon, magantay-antay na lang kayo ng update namin. At huwag kayo mag-alala, may plano na kami ni Sir Monterreal. Tumunog naman ang cellphone niya kaya agad na siya nagpaalam na aalis na. Tahimik kaming kumakain ni Killian. Puno ng galit at hinanakit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko inaasahan na hindi lang pala pagsisinungaling ang kayang gawin ni Cassie kundi ang pumatay ng tao. Pasalamat siya at buhay pa rin ang tatay ko, kung hindi ako mismo ang tatapos sa kanya. Please, calm down. May plano na ako para sa paghihiganti mo kay Cassie. Lahat tayo biktima ng mga drama niya. Let's just wait for the other updates. Sa ngayon, kumain lang tayo. Napatango na lang ako, tinapos na ang pagkain. Bumalik naman kami sa opisina, tinapos na ang mga trabaho. Busy kaming muli dahil meron na namang nais makipag-partner sa company. Nag-inat naman ako dahil sa wakas, natapos na rin. Hindi ko din namalayan na 7:00 na pala ng gabi. Saktong pagtayo ko ay pagbukas ng pinto at iniluwa si Killian na may dalang pagkain.
kain muna tayo tapos hahatid na kita pauwi. Nais ko din makausap sila tita kasi. O sige, tara, kain na tayo. Tinulungan ko naman siya na mag-ayos at saka nagsimulang kumain. Makalipas ang ilang minuto ay agad na kaming bumaba para makauwi na. Binasag ko naman ang katahimikan namin ng isang tugtog. Kanina pa kasi kami dito sa EDSA kaya nakakabahala na ang katahimikan namin. Nakita ko naman ang pagngiti ni Killian ng bahagya habang nakikinig sa kanta. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa bahay. Itutuloy.